days, di ba? Good morning, partner! Good morning, partner! Ayan, sobrang excited ako, partner, dahil i-interviewin natin ang walang iba kundi the one and only Cher Juan! Okay! Palakpakan, guys! Cher, kamusta naman? Dahil nabalitaan ko, 100 days, di ba? So, congratulations kasi iba din talaga pag naka 100 days ka. Oo nga, November 19, eksaktong isang daang araw ko mula nung August 11, yung first day ko. Salamat sa bati. Ito, may kabog pa din sa dibdib, pero medyo humuhupa na ang agam-agam. Nakikita ko naman, kaya ang trabaho at maayos ang aking katrabaho. Mula pa dun sa 4 kong kasama sa komisyon, sina Com Resi, Com Omi, Com Amante, at Com Paris. Si Edie at yung mga service heads, division chiefs, mga legal, technical, and support staff. Maayos silang lahat. Oo nga po, Chair. Kitang-kita naman. Madami na po kayong nagawa. 3 buwan pa lang po kayo sa termino nyo. May mga feedback din po kaming natatanggap, hindi lang po internal, kundi from the different associations, na talagang mabilis po at maagap ang inyong po aksyon. Masasabi ko meron na nga mga significant na natapos. Meron ding mga nasimula na. May nilatag na tayong mga plano para masimulan ang pag-resolve doon sa mga ganoong klaseng ng kaso. Pero may mga kailangan pa din, syempre, na pagplanuhan kung paano malulunasan. So, Chair, ano po yung mga ito? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng sample? Unahin natin yung pinakamabigat, yung rate reset ng mga private utilities. Alam nyo, mahigit 10 taon na walang nagawang pagtatakda ng singil ang komisyon para sa mga utilities sa ilalim ng performance-based regulation. Nag-attempt in the past, pero naantala, nabalahaw. Tuloy, walang natapos. Ngayon, magsisimula na tayong magtakda ng singil ng mga utilities tulad ng Meralco, na aprubahan na natin yung kinakailangang rules para dito. Kaya sa Enero, magsisimula na talaga tayo. Siyempre, para mangyari ito, madami ding hinarap at inayos na issues ang komisyon. Tulad nung gagamiting metodolohiya sa valuation ng mga assets ni Meralco para dun sa naunang rate unbundling decision na sinabi naman ng Korte Suprema na revisahin ng ERC. At gayon din yung metodologiyang gagamitin sa pagkumpirma ng naisingil ng ating mga private utilities during this past 10 years or so, o yung tinatawag nating lapsed years. Gaya ng nasabi ko, wala kasing naging rate reset ang mga utilities nung mga panahon yun. So, eto, Chair, kasama na po ba dito yung pagtatakda ng singil ng electric cooperatives? Buti na itanong mo yan. Meron na din tayong ginagawa na para marevisa yung mga singil nila. Mahigit 10 taon din walang review yung singil nila sa ilalim ng metodolohyang ginagamit sa kanila. Ito yung RSEC-WR or Rules for Setting the Wheeling Rates of Electric Cooperatives. Napako yung mga singil nila since more than 10 years ago. Tuloy, hindi natin alam ngayon kung talagang sumasapat ang mga singil nila o kaya naman ay sobra-sobra na. Okay po. So, ano po yung plano ng komisyon para dito? May nakaalat na budget ang Kongreso para sa pagkuha ng expert para dito upang makatulong natin doon sa gagawing pagre-reclassify ng mga groupings ng ECs at pagkalkula ng magiging singil kada grupo ng ECs. Pinoproseso na ito ng ating BAC at pag meron ng consultant, ipipilit nating matapos lahat upang magkaroon tayo ng desisyon sa mga singilin ng ECs sa first quarter ng 2026. O, di ba, partner? Bongga. Bago pa lang si Chair, may solusyon na agad siya sa problema ng hindi maitakda-takdang singil ng mga distribution utilities natin for over 10 years. So, Chair, paano niyo po nagawa yun? Na-announce kasi last July 17 na hihirangin akong chairman, effective August 11, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ayoko nang magdagdag pa doon sa mahigit 10 taong delay or inaction. Binalikan ko yung latest rules na ginamit dun sa Meralco 5th Regulatory Rate Reset na hindi natapos, yung RDWR. Naisip ko,
I-reset na lang lahat ang reset. Simula tayo ulit sa first regulatory period under the new PBR. In other words, simula tayo on a clean slate para din yung pagtatakda ng singil sa hinaharap ay magiging forward-looking na based on forecasts, which is what PBR is all about. Yung mga nagdaang mga taon naman na walang naging pagtatakda ng singil, naisip kong ihiwalay para naman di maapektuhan ng magiging desisyon ng komisyon sa final distribution rates para sa last years, yung mga magiging desisyon niya under the new PBR. Oh, so tanungin ko lang po, Chair. So, paano niyo po ito naisip ng mabilisan, knowing na hindi pa naman po kayo nakakaupo ng time? Bagong luma naman ako. Executive Director ako ng ERC sa mahabang panahon. At panahon namin nung nakapag-last rate reset under the PBR. Nung umalis ako sa ERC noong 2016, sumubaybay pa din naman ako sa nangyayari sa ERC. Pamilyar ako doon na walang nangyari pagdating sa reset. So kailan yun naman po ito ilatag yung plano nyo para sa pagsisimula ulit ng PBR rate reset? Nung first commission meeting ko pa lang na inattenda nung August 13, nilatag ko na yung panukala ko. Matapos nito, nagkaroon ng public consultation. Tapos last month, naaprubahan na ng komisyon yung revised RDWR. Ang galing niyo talaga, Chair. So, you hit the ground running. Maliban po ba dito sa PBR rate reset, may mga importante pa po ba kayong na ipanukala sa first commission meeting po? Meron pa. Pero bago yan, banggitin ko lang, simula nung first commission meeting na pinreside ko hanggang nitong last week sa commission meeting, open commission meeting tayo ang ginagawa natin. Live stream dito, YouTube, Facebook, Microsoft Teams. Ibig sabihin, pwedeng mapanood ng lahat, ng buong mundo. Pwede din ulit-ulitin ang panonood. Naging transparent tayo sa simula pa lang. Oo nga, Chair. So, ang gusto ko lang ipano is additional camera nga lang po no? Sayang, kasi one side lang po yung nakikita pa minsan yung face card. Diba? Oo. May procurement na din tayo para dyan, additional camera and sound equipment. Para nga din mas malinaw nating na i-broadcast ang mga meetings natin. Pero mabalik tayo, nung first commission meeting ko din nilahad ang position ko pagdating sa pagre-review ng power supply agreements. Ito din kasi ang isa sa mga major issues ng industry players. Yung delay ng approvals ng komisyon dito at yung di makatarungang mga desisyon na nilalabas ng ERC dun sa mga mangilan-ngilang kasong nadidesisyonan niya. So, ito din po ba ay may kinalaman sa issue ng CSP? Oo, related dito doon. Yung mga utilities kasi, obligado silang mag-undergo sa competitive selection process sa pangungontrata nila ng supply para sa kanilang mga captive customers. Naglabas ng CSP policy ang DOE. Sinang-ayunan nito ng Korte Suprema at inutusan niya ang ERC na sumunod doon. Kung patuloy na re-revisahin ng ERC ang mga singil na naitakda sa pamamagitan ng CSP, maaaring paglabag ito sa CSP policy at sa kautusan ng Korte Suprema. Ito yung posisyon na nilahad ko nung first open commission meeting ko. Nagkaroon ng panukalang pag-amyenda tuloy doon sa PSA rules ng ERC dahil dito. In fact, nagkaroon na rin ng public consultations at sa susunod na mga linggo ay maaaring maisapinal na ito. Siya nga pala, meron din kaparehong panukala ito. Yun naman para sa Ancillary Services Procurement Agreements or ASPA na kinokontrata ng NGCP with AS providers. Kaparehong prinsipyo din naman kasi ang pinaiiral natin dahil meron na ring ASPA CSP policy si DOE. So yun nga po, Chair. So kapag na-finalize na po itong regulasyon na ito patungkol sa PSA at ASPA, bibilis na po ba ang andar ng kasong tungkol dito sa komisyon? Hindi lang bibilis, magiging predictable pa. Tapos, magiging compliant pa tayo doon sa sinabi ng Supreme Court, doon sa kaso ng alyansa. Kaya, Chair, ano naman po yung magiging epekto nito sa singil sa kuryente po niya? Mas mapapaigting natin ang kompetisyon pagdating sa generation. Kung alam ng mga generation companies na re-respetuhin ng regulator
yung mananalong offers sa CSP, ibibigay na nila yung pinakamababang offer nila para manalo. Di na yung kailangan pang mag-assume na may tatakyasin pa si ERC, tapos magsasama pa sila sa kanilang offer ng patong or buffer, just in case babawasan pa nga ito ni ERC. Magiging mabilis na din ang pagdedesisyon sa mga PSA at ASPA applications. Wala na yung masyadong kailangang pabalik-balik para matukoy yung actual na cost ng pagpapatayo at pag-ooperate ng planta. Dahil dito, yung mga greenfield plants o yung mga plantang itatayo pa lang, maaaring maitayo sila ng walang delay. Yung mga DUs, hindi na din sila mapuwersang bumili sa WESM na madalas ay pabago-bago ang presyo at paminsan ay sobrang tataas ng presyo, lalo pa at napakanipis ng supply dahil may mga plantang naka-shutdown. So ang dami na po palang ganap ng first commission meeting pa lang. So meron pa po ba kayong idadagdag? Meron pa yung Public Offering Requirement o POR. May nilabas din akong legal opinion ko tungkol doon. Tapos pinanukala ko na rin na mag-public consultation kami ulit doon sa mga proposed amendments ng POR rules ng ERC. Tinanggap naman ito ng komisyon at nagkaroon ng public consultations tungkol dito. At matapos nga yung konsultasyon, nagkaroon na ng approval yung amendments ng POR rules last month. Dahil dito, medyo makakahinga-hinga na rin yung maraming mga generators natin. Paano po ba to, sir? Paki-elaborate lang po. Yung nasabi niyo makakahinga-hinga na po yung mga generators. Matagal na kasing problema ng ERC at ng industriya yung pagpapatupad ng public offering requirements sa IPIRA. Sabi kasi sa batas, sa loob ng 5 taon mula malisensyahan ang isang generator, kinakailangan na niyang magbenta ng at least 15% shares niya sa publiko. Abay, napakahirap nito if not impossible, lalo na kung maliit ka lang na generator at maliit lang din ang iyong kinikita. Wala kasing bibili ng iyong shares kahit i-offer mo pa yan. With the amendments that ERC approved, yung 5 years compliance period, magsisimula lang tumakbo kung yung generator ay meron na nung lahat ng kwalifikasyon upang makapag-public listing sa Philippine Stock Exchange. Sa IPIRA kasi, kung gagawin mo ito, yung PSE listing o ng iyong holding company, magiging compliant ka na agad doon sa POR. So, Chair, napaka-monumental naman po pala yung first commission meeting niyo po, no? Oo, sinimulan pa nga natin yung commission meeting na yan sa pagkuha ng inventaryo ng mga pending na kaso sa ERC. Ang report ni Executive Director Nancy, mahigit 3,000 daw kasi ang nakapending. Tapos meron pang 2,000 mahigit na violation cases. Tapos meron pang mahigit na 2,000 kaso ng show cause for issuance. So ito yung backlog na minana ko. Eh narinig nga akong dating opisyal ng ERC, kahit daw siguro yung 2 susunod na chairperson, di kakayaning tapusin yung backlog na ito. Pero sa loob-loob ko, baka naman kayanin ng isang chairman. Basta lang may diskarte, alam ang nararapat gawin, at di takot magdesisyon. Tama naman po, Chair. Yun din po yung nakita namin sa inyo, yung lakas po ng loob nyo. And partner, may share ko lang. Talagang sa office, never mo makikita si Chair na nakasimangot, na stress, lalabas siya ng office, all smiles. Good vibes lang Good kami. vibes na talaga. Yes. Lagi tayong dapat masaya at positive thinking sa pagtatrabaho. Go, go, go lang. Hindi pwedeng panghinaan ng loob. Dahil lang parang walang katapusan dito sa trabaho natin at problema. Totoo ka dyan, Chair. So, meron pa po bang significant na nangyari during the first commission meeting? Meron pang isa. At first time din itong nangyari sa kasaysayan ng ERC. Naalala nyo yung pinasara nating planta ng kuryente sa Siquijor noong Agosto. Noong August 13 din namin na desisyonan yon. Matapos namin desisyonan ito, bago namin ma-issue yung shutdown order, nakipag-ugnayan na kami sa DOE at NEA para maayos na maisagawa yung pagsaserve ng cease and desist order. Kasi nga naman, ayaw naman nating magdulot ng malawakang blackouts sa Siquijor kung mapapatigil yung supplier nila.
kailangan in place na yung papalit na generation supplier para di mabitin ang supply ni Procelco. Kaya yun, inayos natin ang latag. Na-issuehan ng lisensya ng mabilisan yung kapalit na supplier. Kaya naging seamless ang takeover niya. Ngayon, maayos na yung supply ng kuryente sa Siquijor at nakatugon tayo sa panawagan ng Pangulo sa kanyang nakaraang SONA na hanapan ng solusyon yung problema doon. Ayan po. So nabanggit niyo na po yung SONA ng Presidente. Bukod po ba doon sa paglutas ng problema sa Siquijor, may binanggit pa po siya tungkol sa pagpapabilis ng proseso ng mga net metering applications sa DUs at yung pag-expand ng coverage lifeline program para sa mga mahihirap nating kababayan. May nagawa na po ba ang ERC bilang tugon sa panawagan ni President Marcos? Ayos na din tayo pagdating sa net metering. Nagawa na natin ang lahat ng magagawa para pasimplehin pa yung proseso. 4 na requirement na lang ang kailangan ma-produce ng aplikante. Standardized ito at standardized din para sa lahat ng mga DUs. May tanin lang din yung processing time at pagsumite ng net metering application sa ERC. At kahit pa di natin na-issue yung COC para sa net metering customer na yan, maaari nang ma-implementa yung kanilang net metering agreement. Basta na-file lang sa atin. So, ano naman po, Chair, yung plano niyo po pagdating po sa Lifeline program po natin? May dinisenyo na rin tayong bagong Lifeline program bilang pagtugon nga doon sa panawagan ng Pangulo. Nationwide in scope na at ang proposal natin ay lahat ng mapapabilang sa Lifeline program na may 50 kilowatt-hours pababa ang konsumo sa isang buwan, wala na silang babayaran. 100% ang discount nila. Para mas dadami din yung mapapabilang sa Lifeline program, panukala natin na lahat ng nakarehistro under the 4Ps program ng gobyerno na may account din sa utility na nakasasakop sa kanilang pinagkakalagyan ay otomatiko nang makaka-enjoy ng libreng kuryente sa tuwing di lalampas sa 50 kilowatt hours ang konsumo nila. Wow. So, Chair, malaking tulong po talaga nito po. So, ano po yung status po nitong panukala po natin? Yung draft resolution na ilabas na natin at sasailalim na ito sa public consultation at matapos nito, maaari na natin magdesisyonan kung itutuloy ito o hindi. So ang target natin is December or January 2026, mailabas na natin ito. So partner, ito first commission meeting pa lang yun ang pag-usapan natin. Ito po ba, Chair, yung mga sumunod na commission meetings, may mga notables po ba kayo na desisyon o na ipinalabas? Napakarami pa nung mga notables, nung mga importanteng mga nadesisyonan natin. Teka, saan ko ba sisimulan? Sa mga PSA applications, marami tayong nadesisyonan yan. Nakapag-issue tayo ng final decision, ng PA, ng interim order, doon sa mga bagong PSA applications at doon din sa mga luma. Ganon din yung mga ASPA. Marami din tayong mga MR na inayos ang pag-aaproba ng taripa. Sa mga CAPEX applications, madami din. Hindi lang yung sa mga DUs, pati na rin yung sa NGCP. Kaya bibilis na ngayon ang rollout ng mga CAPEX projects. Lalo na yung sa NGCP, na kung saan madaming nakasalalay na kukonektang bagong mga generators o kaya ay tutugon sa problema ng congestion. Meron din yung mga matatagal nang natutulog na rate cases ng mga ECs. Binigyang pansin din natin ito. Meron din isang RORP application ng isang bagong private utility. Meron din mga nadesisyonan na mga point-to-point applications. Marami-rami rin ito. CPCN, mga show cause orders, dispute resolution, consumer complaints, at marami pang iba. So, Chair, may iba lang. Nung monitoring ninyo, nagpahula kayo kung sinong makakahula kung ilan na yung mga kaso na napagdesisyonan ng ERC within that month. Ang tanong ko, bakit wala pa pong pa-contest ngayong 100 days niyo po? Kaya, mas marami to. Yes! Wala muna, bumabawi pa tayo sa gastos nung Halloween party natin. Ipon-ipon muna para sa pang-raffle sa ating Christmas party naman. Yes! So, sige na nga, Chair, kahit walang premyo, hulaan ko na din. Actually, tinanong ko po si Direk Christian ng OGCS. Ang mga desisyon at final orders daw po na naaprubahan ng ERC,
hanggang noong last commission meeting natin ay umaabot ng 186. Ang PAF-IR naman po ay umaabot ng 348. Wow! And sa mga lisensya tulad ng COC, RES, kasama na yung PAO natin, ang total ay 2,575 ayon po kay Direk Sharon. So grabe. Anong masasabi niyo doon, Chair? Madami-dami na pala. Yes. Nakala na ganyan magiging ka-productive ang buong komisyon. At the rate things are moving, mukhang maaabot nga natin ang target na zero backlog bago matapos ang ating termino. So paano nyo yung nagawa, Chair? Bilang, di ba, ito pa lang yung months na rin yung, ay 100 days pa lang, pero ang dami nyo na agad na isyong kaso at na isyong lisensya. Nagkatulong-tulungan kaming 5 membro ng komisyon. Lahat ng aming staff, mga service heads, at lahat ng kanilang mga tauhan. Lahat gumagalaw, lahat kumikilos. Walang kupad-kupad. Everyone cooperated. Walang pabebe. Pero Chair, doon sa mga na-desisyonan ninyo, meron ba talagang high impacted cases? O baka naman, Chair, madadali lang yung mga inuuna nyo para magkaroon tayo ng stats, di ba? Hindi naman ako para magpapogi or magpadding ng stats natin sa komisyon. In fact, meron tayong natapos ng mga kaso na napakahirap desisyonan dahil may impact ang mga ito na rate increase. Nariyan yung CIC application ni Meralco. Kahit pa man may paspas nga ito ng Korte Suprema. Nariyan yung mga MRs sa ASPA. Yung SAGAR increase para sa mga commercial and industrial customers sa mga off-grid areas natin. Yung FIT allowance increase, yung resumption ng pagpapasingil ng UC environmental charge. Yung mga approval ng TCGR sa NPPs sa off-grid areas para maka-avail ulit ng subsidy ang kanilang mga consumers. At yung market fees din para sa IMOP at PEMC para mas maayos nilang mapatakbo ang WESM. So dun po, sir, sa mga rules and resolution na nailabas ng ERC, bukod sa RRDWR na pinapaliwanag nyo po, meron pa po ba kayong consequential kayong naipalabas? Pagdating naman sa mga rules, marami pa tulad ng amendment sa retail rules para mas mapadali ang pagkuha ng RES license at mas dumami pa ang maglalaban-laban sa retail sector. The more players kasi, mas magiging maigting ang kompetisyon. At syempre, sa usapin ng retail competition, inilabas na din ng ERC ang resolution niya upang mas lalong pababain yung contestability threshold. Sa susunod na taon, yung mga kumukonsumo ng 100 kilowatt pataas, pwede na din silang makapamili ng sariling supplier nila. Di na nakadepende sa utility nila ang pagsusupply, di tulad nung nangyayari ngayon. Dayan din nga pala yung Advanced Metering Infrastructure Rules or yung AMI. In-overhaul natin yan mula dun sa dating AMI rules. Mas pinadali at pinasimple. Mas naging malinaw, kaya't inaasahan natin na magsisimula na ang pagro-roll out ng mga DUs ng sarili nilang smart grid programs upang maging modern na ang kanilang distribution systems at higit na mapaganda ang kanilang serbisyo sa ating consumers. So, speaking of consumers, sir, syempre ito, tanong talaga nila to. Meron pa po ba silang aasahan ng mga bagong rules na direkta makaka-benepisyo para sa kanila? Oo, meron din. Nasa lineup na din natin bukod dun sa grid code revisions, sa rules on energy storage framework, yung pag-revisit ng kasalukuyang rules on bill deposits. May natanggap kasi tayong mungkahit tungkol dito na tingnan ulit yung interest rate na ginagamit at magkaroon ng rules para sa pagmomonitor ng pagbabalik nito sa mga customers. Gusto nating i-subject ang mga mungkahing ito sa konsultasyon leading to possible amendments ng ating rules on bill deposits. Kaya mayroon nang naitakdang mga petsa para sa backbone. So Chair, maiba tayo. So far, yung mga nakwento nyo, accomplishments nyo bilang isang member ng commission. So, bilang member naman po bilang isang chief executive officer po ng ERC organization, ano naman po ang plano nyo para sa ERC at sa mga kawani po natin dito po sa ahensya?
pupursige tayo at todo suporta sa Kongreso para maipasa yung mga ERC restructuring bills na sa tingin natin ay kailangan at makatutulong sa atin. May naipasa na tayong position paper patungkol dito sa Kongreso. Nagkaroon din tayo ng proposal na sinumite sa Kongreso patungkol sa additional budget at plantilla positions para magkaroon ulit tayo ng GMC-TMC na magiging organic na sa ERC organization. May reshuffle din tayong ginawa internally among the directors para maipwesto natin sila sa mga posisyon na kung saan mas malaki ang maiaambag nila batay sa kanilang kakayahan at karanasan. Hinati din natin ang ROS para mas maging responsive ang ating technical staff pagdating sa handling and review ng mga kasong may kinalaman sa ating mga regulated sectors. Higit sa lahat, pilit nating iniaangat itong mga nakalipas na 100 araw ang moral at kasanayan ng ating mga staff. Tuloy-tuloy ang pa-training, ang pagpapadala sa kanila sa kung saan-saan mang panig ng mundo upang mapulot silang bagong mga kaalaman at maibahagi ito sa kanilang mga kasamahan. At pinakamahalaga, isinusulat na rin natin ngayon yung magiging proposal na isusumite natin sa DBM at sa Office of the President para sana ma-absorb na ng regular plantilla natin yung mga COS positions natin at ma-upgrade pa yung sahod para sa lahat. Matagal-tagal na din naman tayong hindi nakakatikim nitong upgrade or increase na pag-iiwanan na tayo tuloy ng ibang tanggapan ng gobyerno at ganoon din sa mga pribadong kumpanya. Tuloy nahihirapan tayong makapag-retain ng mga mahuhusay nating mga tao. Kaya naman kay Chair 1 talaga tayo. Diba? Chair 1 cares. Yes. Kaya salamat po lagi nyo kami. Siyempre, di ba, pinapahalagahan dito. Sana po magpatuloy-tuloy po ang pag-arangkada ng bagong ERC sa ilalim ng pamumuno niyo po. Oo, maaasahan mo yan. For now, puro tayo arangkada so we can move forward. After 4 years na ako magpapahinga, by then, naayos na natin lahat ang dapat ayusin dito. Chair huwag kayong magsasawa sa amin na turuan kami. And huwag din siyang magsasawa na manlibre sa atin. Of course. Oo. Tapat at iba yung paglilingkod lang ang katapat niyan. Maraming salamat dito sa kwentuhan natin at sa sunod, yung mga commissioners naman ang interview nyo para mas makilala natin at makuha ang mga saloobin nila. Yes po, Chair. Mag-schedule po kami with them. Yes. So, Chair, salamat po sa time. Salamat, Taya. Salamat, Diego. Thank you po. Thank you.